Okay. Nasa test statistics na tayo. Test statistics and ano nga ba yun? Yan natin. Timetable. Test statistics and making decision. Type 1 and type 2 error. Okay. So video agad tayo kasi kala ko katapusan ko na dito. Ito ba yun? Okay. Tapos ba? Yun, tumigil tayo eh. Pero ba't to? Ba't na-play ko to? Okay. Nasa test statistics na tayo. Oh, test statistics and na-play ko yung sarili kong video ngayon. Pero running siya. Lupit na-play ko yung video ko. Okay. Okay, test statistics, mathematical formula that allows research to determine the likelihood of obtaining sample outcomes. The null hypothesis were true. Okay. So, dapat kayong malito dahil meron ditong hypothesis testing tsaka statistical hypothesis. Ngayon ay test statistics. Okay, malito na kayo kung ano pagkakaiba nun. Bahala kayo. Joke lang. So, ito ay formula siya. Okay. So, ito yung mathematical formula para part siya ng hypothesis testing. So, para kasi yung hypothesis testing, act of testing the hypothesis. Ito mismo yung tool natin, test statistics. So, marami tayong, hindi pala. Meron yata, okay. So, meron tayong parametric ang sabi ko kanina. Tsaka non-parametric. Okay. So, focus tayo dito. So, parang sa buong PDF dun sa isa ay ito, D-test, C-test, F-test, Pearson, tsaka itong linear. Meron dito. Then, chi-square. Meron din pala dun. And then, dito ay wala na to. Chok-chok lang to. Okay, basta test statistics, yun yung formula natin na ginagamit para makakuha tayo ng value. And then, yung value na yun ay yun yung magde-decide kung i-reject ba natin yung null hypothesis o i-retain natin or tatanggapin natin. Okay, so some test statistics for exploring relationships. Okay, so hindi ko talaga to alam sa akin, hindi ko talaga to inaral kasi anong information ang makukuha ko dito, diba? So, kahit basahin ko to, makakalimutan din naman. Logistic regression, discriminant. Ano to? O, hindi mo to. Huwag nyo na tong Basta ang parang purpose nitong mga tables na to. Ayan. May ginagamit tayong mga techniques na ito. So, chi-square, median test sa ito, mga t-test, c-test, f-test. So, ginagamit natin to in some depende sa problem. So, ito yung mismong depende sa variables. Kung ito by continuous, categorical. So, ginagamit natin itong mga test or techniques. So, depende din sa purpose. Kung gagamitin natin itong parametric techniques or non-parametric techniques. At kung anong techniques mismo yun sa parametric. Okay. So, depende siya sa purpose. Pwede siya gawing parametric or non-parametric. Sa properties naman, okay. Depende naman din siya. So, yun ang mismong idea niya. May iba't iba siyang test. Pero the same lang siya. Okay, the same lang yung mismong gusto nating mangyari kung i-reject ba natin or i-accept yung null hypothesis. So, depende lang sadya sa problem kung ano yung gagamitin nating techniques. So, kaya dito may mga table na ganito. Pero hindi natin yan i-discuss kasi parang nonsense naman. Kasi hindi naman talaga natin alam to. Okay, for Friedman test, ano to? Hindi nga natin to alam eh. Okay, so parang reference na lang natin to. For example, kung may mga problem tayo na ma-encounter na hindi natin alam yung gagawing techniques. Okay, so ganito din. Example of research question. O mga Spearman law, ano to? Para saan to? So, mas maganda kung dun mismo sa example, sa next PDF, sa inferential na mismong yung magaganda ng example. Tsaka, inisa-isa niya yung mga F-test, Z-test. Siguro naman ay pagko-compare natin kung ano yung mismong gagamitin natin test.
Okay, so meron din tayong what are the 5-step hypothesis testing procedure. Okay, yung procedure lang siya. Okay, so meron tayong 2 types of hypothesis testing. So, una yung critical value approach. Ito yata yung mga z-test tsaka t-test. And then, p-value approach. Okay, kinuha natin yung p-value. So, sabi ko nga, mas maganda kung nandun na tayo sa mismong example. Meron na tayong mga test data na kino-compute. Okay, pero state the null and alternative hypothesis. Okay, kukunin natin alamin natin yung level of significance, degrees of freedom, yung, yun. Tsaka, yun, choose the appropriate statistical tool, kung ano yung test statistics or na techniques yung ating gagamitin, decision and interpreter result, okay, exactly, ganun din naman siya. Okay, so procedures siya, or approach. So, okay, make a decision, types of error. Okay, because we are observing a sample and not an entire population, so it is possible that a conclusion may be wrong. Okay, we are observing a sample and not an entire population. Ibig sabihin, kuwari sa classroom, okay, hindi buong estudyante sa classroom yung ating in-observe. Okay, may pinipik lang tayo na sample. For example, ay 15 na sample out of 30 students. Okay, may possible na yung conclusion natin ay mali. Okay, the decision to retain. Table below shows that there are 4 decision alternatives regarding the truth and falsity of decision. Okay, pwede retain the null hypothesis ay pwedeng tama. Pwede ding mali. And pwede din na pag-reject natin ng hypothesis ay tama at pwede ding mali. Okay, pag incorrect siya, mayroong error siya. No? So, 4 outcomes for making decision. Statistical decision, pwedeng HO is true. Ito HA is false. So, siguro yata ito HA is true. Okay. Hindi typo yata to para sa akin. Kasi ang pag mali yung alternative hypothesis mo, ibig sabihin, nire-retain mo yung null hypothesis. So, parang in-accept mo na true na hypothesis. So, meaning, pareho lang tong dalawang to. Kaya, ito yata ay true dapat yata to. Ito. Underline text. Okay. So, dapat yan ay true. Okay, so 4 outcomes for making decision. So, kung ang null hypothesis natin ay totoo, pag nireject natin yung totoong null hypothesis, magpo-produce siya ng error. Okay, yun yung type 1 error. Pag re-reject mo ng null hypothesis, which is true. For example, ay meron ditong analogy. Law of classroom. Tingnan mo nga yung law of classroom LSS yun. Kaya yata hindi maintindihan yung law of classroom dahil hindi siya nagamitan ng hypothesis testing. Okay. Saan yung wait lang. Squammy bits. Ba yan? Squammy bits nga. Ito. Sa classroom may batas, bawal lumabas, pero pag sinabi pa, nag-comply ka, na bawal lumabas. Oh, yun na yata yung mismong so null hypothesis natin ay so bawal siya lumabas. Pero pag sinabi pa, okay, parang meron siyang alternative hypothesis. nag-comply ka, na bawal lumabas. Nag-comply. Pero may sinabing ginawa pa sa pinagbabawal nila. Ito yung magandang Yung law ng classroom nyo at sinadmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. yon. So pag through test statistics,
kung nakuha natin sa hypothesis testing natin na pwede nga palang lumabas. So, i-reject natin yung null hypothesis. Okay. Magandang ano yun ah. So, null hypothesis natin ay bawal lumabas. And then, pag nag-comply and nag-submit, and mismo yun yata ay correlated sa pag nag-comply at nag-submit, siguro na gawa niya yung test statistics and then nakuha niya mismo yung value. Daw lumabas. Yun. Kaya na-conclude niya na pwede pala siyang lumabas. So, i-reject natin siya. And then, okay. So, ganda talaga nun. Mama pa, copyright. Okay. So, yung dito sa, ulit, statistical decision. So, dito sa type 1 error, ayaw nga pala, nasa types of error na. Kasama pala yun sa timetable. Okay, so type 1 error ay, okay, so na-reject natin yung true hypothesis, true null hypothesis. Meaning, for example, nasa korte ka, okay, inimbestigahan ka para sa krimen na ginawa mo. So, ang null hypothesis doon ay inosente ka. Okay. So, ang type 1 error doon ay parang ginawa ka nilang, nireject mo yung null hypothesis. Nireject mo na inosente ka. Okay. So, parang type 1 error doon ay, ano nga yung tawag doon? Parang kinulong ka kahit inosente ka. Yun yung mismong type 1 error. Nireject mo yung null hypothesis which is 2. Yun mismo. And then yung probability nun ay nasa level of significance natin. Kasi hindi naman, yung level of significance ay puro sineset yun para, ano nga ba sabi ko dati? Kung saan ba yung limit? Okay. So, parang siya ay chance din na magkaka-error. Yun yung mismong level of significance. So, wari ay 0.05 or 5%. Yun yung probability na magkaka-type 1 error. And then, kung hindi naman natin na-reject yung null hypothesis, which is the correct decision, kasi nga, totoo na inosente ka. So, do not reject. So, ang confidence natin ay equals to 1 minus 0.05. So, 95% sure tayo. Parang yun yung mismong, tama yung decision niya na hindi niya ni-reject yung null hypothesis. Okay. So, now, pag yung alternative hypothesis is true, okay, hindi dapat to false eh. True dapat to, typo dapat. Yan, typo yan. So, kung true naman yung alternative hypothesis, so, meaning ay may nagawa kang ng krimen, ngayon, i-reject mo yung null hypothesis which is inosente ka. Yun yung tamang decision. So, yung power ay parang, parang siyang confidence din. So, ito yung making the right decision, which is alternative hypothesis ay true. And then, kabaliktad naman niya ay may type 2 error siya. Okay, so for example ay, ang type 2 error ay, ano ba to? Probability of retaining a null hypothesis that is actually false. Okay, so hindi natin na-reject yung hypothesis na which is false. Ano nga ba? Okay, so for ibig sabihin na hindi natin na-reject. Parang, okay, parang pinalaya mo yung taong may kasalanan. Yun yung mismo type 2 error dun. Okay, so probability of retaining a null hypothesis that is actually false. So, ang null hypothesis natin ay inosente siya, pero actually false siya, which is may kasalanan talaga siya. And then, hindi natin na-reject yung null hypothesis, meaning parang pinalaya natin yung taong may kasalanan. Yun yung type 2 error. Beta error. Okay, para siyang ganito din naman ng type 2 error. Okay. So, hindi naman siya ganun type 1 error siya, type 2 error parang wala lang, for formality lang na yun yung tawag sa error na yun. Kaya wag niyo nang masyadong isipin yun. So, decision, retain the null hypothesis. Okay, so we can be correct and incorrect.
This decision is called a null result or null finding. Okay, this decision called null result or null finding. Retain the null hypothesis. Okay, parang ina-accept na natin yung current hypothesis natin. Okay. So, an interesting decision daw siya kasi nire-retain na lang natin yung what we already assume, that the value stated in the null hypothesis is correct. Okay, parang an interesting decision daw. Kasi parang hindi natin sina-challenge yung null hypothesis. Parang ina-accept lang din natin yung null hypothesis. Kasi to begin with naman ay ang in-assume naman natin na tama yung null hypothesis. Yung kung for example ay nahuli ka sa isang krimen daw. So, ang unang take dyan ay inosente ka. And then, papatunayan lang na may kaso ka mismo doon. So, yun yung null hypothesis dyan. Inosente ka. And then, yung alternative ay parang hinahanapan ka ng evidences na may kasalanan ka talaga. So, yun dun siya. Pag may napatunayan, yung sa kanya i-reject na null hypothesis siya. Okay. There is always some probability that the decision would be type 2 error. So, in this case, we decide to retain previous notions of truth that are in fact false. So, nagkakaroon siya ng type 2 error. Kasi may mga probability na yun, decision could be error. So, ganun din naman siya. Return false. Basta yun na yun mismo. Retain the null hypothesis. So, reject the null hypothesis. So, kung depende sa statistics, kung yung value nga ay yung may difference. So, tsaka natin siya i-reject yung null hypothesis. Oops. Bibiglo pa ako. Baka si ate akin. Hello? Hindi na ba? Si ate ata rin. Video ka? Oo, nag-video. Si ate yata yun. Yeah, tapos na rin naman. So, reject the null hypothesis. Yun yun. Basahin na lang to. The incorrect decision is to reject the truth. So, yun lang naman. Decision retain the null hypothesis tsaka check the null hypothesis. So, mas maintindihan nyo siya kung sa merong null examples na siya. Okay. Sa last ay hypothesis testing. Hindi pa ito nasasagutan. Okay. Pwede ka na ba? So, yun. Natawag na naman. Pampaguli.